Good evening guys. Pasensya na ho, tawag dito. Actually kararating lang namin kaninang umaga sa Manila, no? At yun nga, may tawag kasi sa opisina, kaya ito, overtime tayo ngayon, solo flight. At nire-required akong tapusin kasi yung logistic report namin. Actually, ang dami rito na to be shipped, no? Ayan, mga kasama, ang dami, oh. Ayan, lahat yan, to be shipped yan. Order yan. Nasa account ko kasi yan, mga kasama. So, obligado akong tapusin yung report. So, actually, galing pa tayo sa pinakadulong parte ng South. May sinunduho tayo. But yun, no choice, kahit pagod tayo, tawag ng trabaho, overtime tayo. Kaya medyo wala tayong boses. Inom muna tayong tubig. Okay. Mga kasama, share natin yung videos natin para marami tayong kasama, no? Habang nag-overtime ako, samahan nyo na ako. And then, sagutin natin yung magandang topic na to. Para hindi lang ho sa isang tao specified natin sasagutin. Para lahat to nakakaalam. Sa tingin ko napapanahon po to ngayon. So, mga kasama, pagpasensyahan nyo na, no? Mag-o-audit rin kasi ako ng tawag dito, mag-o-audit rin tayo nung may isang bagong kliyente kasi tayo sa malaking firm, no? Anong tawag dito? Nag-inspection na rin kasi kami doon sa South. Ngayon, may true record kami na ayun, may ano kami doon tawag dito, yung in-inspection namin para kami mismo yung gagawa ng kanyang program from maintenance, breeding up to cording hanggang conditioning, no? Sir Joselito Baez, gandang gabi po sa inyo, sir. At uy, tama-tama, ayan, I would like to introduce yung mga kasama natin dyan sa Visayas. Kung kailangan nyo ng game fowl na maaasahan, nandyan po ang Red Soul Game Farm. Nandyan po at nanonood sa atin si Engineer Joselito Baez. Isa to sa proud ako na user ng ating produkto. Yesterday, they compete in elimination round and using our method, using the credible Mr. Joselito Baez, and then syempre the right formula of pointing by his team. Right now competitors sila going to semis, and then hopefully they going to finals, and then I wish all the best para sa ng summer. So yun, may ginagawa kasi tayo na tawag dito, isang program na naman para doon sa panibagong hawak natin na farm sa South, no? So, and then ngayon, tinatapos natin itong mga logistic report. Natambakan na tayo, mga kasama. Wala tayong magagawa. Talagang tambak So, sige, tatapusin natin to lahat. Actually, meron tayo rito na magandang itatapik, mga kasama. Ito napapanahon po ito para sa atin, no? So, paano ba natin papakita to? Sige, gusto nyo bang makita to, mga kasama? Kung paano yung programa na sinasabi ko ho? Pakita natin. Ganito po ang programang sinasabi ko sa inyo kapag ginagawan po namin, no? Andali turn lang natin yung camera. Yan. So, full program to ng buong farm. Hindi ko na ipakita lahat, no? Yan. Full program po yan. Wag na muna natin ipakita. Okay. Exclusive lang kasi yan para dun sa ating mga tawag dito, sa ating mga product users at yung kumuha ng service natin. Ibig sabihin yung product users, certified product users. It means
talagang totally bottoms up talaga from start to end, talagang product users yan. So sa palagay ko napapanahon to mga kasama, itong i-discuss natin sa inyo regarding hypervitaminosis. Meron na ba kayong idea kung anong ibig sabihin nun? No? So, yung mga nagtatanong ng Dr. Blues, pasensya na po ha. Wala ho ako sa inyong maiko-comment o masasabi. Uulitin ko po at uulit-ulitin ko po. 2021 December, sarado na po si Breco. So, whatever it takes, what it means, alam nyo na po ang ibig sabihin nun. O mga kasama, pa-share muna tayo ng videos natin para mas maraming makakalam. Magsi-cigarette break lang muna ho ako at masyadong durog na ho ang aking lalamunan sa kakababe. Okay. Share lang natin ha. So, pinakamabilis na ito, magbubukas ako ng monitor. Nakikita nyo naman, nagbubukas tayo ng monitor, no? Para yung tawag dito, yung mga comment ninyo, updated ko makikita. Kasi dito sa wall, medyo hindi siya updated eh. Mahirap siyang mabasa rito sa wall. So, kung bakit hindi siya ma-scroll down eh kapag naka-live. I don't know bakit, pero tingnan natin kung bakit. Lagi na lang yan, tuwing always nagla-live tayo, hindi natin ma-scroll down eh. Yun. Ayan. Naka-standby na tayo. Tamo, biruin mo sa dami nung nag-comment sa atin. Yun lang ang comment rin kahit dito, no? So, sige. So, umpisahan na natin. Thank you for the live watcher natin. Live watcher natin right now is 36. And then, international, meron tayong 17. Then, yung silent followers, watcher natin is nasa 42. Okay. Yung mga silent watcher natin mga kasama, hindi na ho nagki-click yan, no? Para mag-view. Nanonood na lang yan doon na pag may nag-share dumaan sa wall natin o kaya man doon sa storyline natin. Doon lang sila nagki-click kasi may ayun nga hindi nagkaroon kasi ng payment yung ating yung subscribe button. So, by the way, no? Umpisahan na natin yung pinakamagandang topic na napapanahon ngayon. Kasi alam ko mga kasama, marami sa atin dito nasa pangunahing paghahanda na, no? Ibig sabihin, todo-todo kondisyon natin sa ating mga alaga. Okay? So, may instances kasi na may nangyari to sa isang masugid na follower natin na lumapit sa akin kaninang umaga. So, while I'm driving from South to Manila, pinilit ko siyang sagutin kahit na alam naman natin na sanay naman tayo habang nagdadrive, no? Naka-handsfree naman tayo. Meron kasing keyless keyboard to na ginagamit ako na nabili rin sa online. Nagkaroon siya ng problema, no? Actually, nagkaroon siya ng problema. Biglang nag-drop. Totally fast dropping yung timbang ng alaga niya. So, sabi niya, naka aircon room daw sila ngayon for keeping, which is good naman, no? Kung may facility siyang ganon. Pero sabi ko nga, kung meron bang nilagay sila na water pail sa loob, no? Para yon yung hinahatak ng moisture. Pero ganun pa man, sabing ganon, hindi niya raw sigurado. Hindi tayo nasagot, pero tinanong ko kasi kung ano yung mga ginagamit nilang suplemento. So, kasi minsan may nangyayari talagang ganon, no? Na hindi natin alam at bakit ano nga ba, no? Unahin na natin yung mga mistake natin na nagiging sanhi ng problema na pala. Okay? Yung tinatawag na hypervitaminosis, no? Hypervitaminosis, ito yung abusive use of supplement.
Kung hindi natin alam yung range, kung saan yung allowable, ilang days lang ang allowable, lalo't kung nagbo-boosting tayo, ano yung nagiging effect, no? Unang-una, ano nga ba yung pinakamadaling word para maintindihan natin yung tinatawag na hypervitaminosis? Okay? Ang pinaka shortest term o pinakamadaling pag-intindi po dyan is yung tinatawag na abusive use of vitamins. So, now uwi sa toxicity. At ano yung mga sudden effect nito? So, papaliwanag natin. Usually, nangyayari to during sa pangunahing paghahanda natin. During the last point o last stage of our conditioning, dito lumalabas to. Kasi, yun nga, no? Tayo kasi, most of, tawag dito, players natin, no? Kagaya natin, bira sila ng bira kung ano yung suggested, bira sila ng bira kung ano yung nakikita, bira sila ng bira according doon sa pattern ng idols nila. Kaya yung matagal ko nang sinasabi sa inyo intindihin nyo yung ape. Diba? So, sa ganung pamamaraan, sunod lang sila ng sunod. Without knowing na nagkakaroon ng redundancy na yung kanilang formulations of schedules ng rehemento nila. No? So, ayoko kasi mag-drop ng brands. Ayoko mag-drop ng any names, products. But bibigyan ko kayo ng malinaw na idea. Kasi nawarningan ako ni Meta. Kakadrop ng name of products. Ayan na yung sinasabi ko So, bawal talaga yon. So, second warning na ako. So, okay lang yon. Warning lang naman yan Bayad na lang tayo at end of the month. So, ito yun mga kasama. Yung sinasabi natin, alam nyo naman na meron tayong tinatawag na base regiment na ginagamit, di ba? Alam nyo yun. Yun yung may pinakamalaking parte ng rehemento natin during sa pangunahing paghahanda. And then, magbibigay tayo ng tinatawag na scheduling daily basis regiment. Pero yung ginagamit natin kasi, hindi man lang tayo mag-search ng mga content na itong mga to. Ngayon, ang nangyayari, gumagamit na pala tayo ng isang rehemento na ang ginagawa o same pa rin doon sa inyong base regiment. Kaya ang nangyayari, pinapataas niya lang ng pinapataas ngayon yung tinatawag na intake content nung yung base item na yon sa katawan ng ating alaga. So, sabi ko nga sa inyo, in certain value, in certain kind, merong hangganan na kailangan mo siyang itigil for withdrawal purposes. Pero ang nangyayari, dahil hindi naman tayong, yung iba hindi naman knowledgeable sa ginagamit nila, di ba? Basta sinuggest, ito kasi, ito yun sa gantong araw. Ganito yun Bigay naman tayo ng bigay. So, ang nangyayari, umaakyat yung capacity sa katawan nila na yun. And then, hindi pa tayo nakakapag-withdraw out. Kaya ganun ka-importante yung tinatawag natin na one-day fasting. Hindi nakakasama po yan. Nakakabuti po yan. At yan ay long time practice po namin. Kahit po yung sumabak na sinasabak po ng handler ng RJ Fiesta. No? Yung sinasabak nila. Kasi nasa akin ho ang procedure Ako ho ang nagbigay ng procedure at ayun po ang ginagampanan po. At yun ang sinusunod. Hindi lang po sila. Kahit po yung
ibang user natin na ginawa natin ng program, yun din ang sinusunod nila. Yan, right now, Engineer Bais o Silito Bais, no? ng Samar. Isa sa tinitingala rin yan. May pangalan yan. Pero, nagbago ang sistema nila. Nung pinalitan natin yung programa nila at they are doing, right now, yung tinatawag na fasting para sa withdrawal system. At the same time, malaking tulong yun, mga kasama, para mas lalong bumuka ang ating mga alaga. No? So, sa word ngayon na hypervitaminosis, malaki ang effect nito, mga kasama. Kasi kapag umabot tayo dun sa sukdulan, at hindi natin nabigyan ng chances to withdraw out, no? Yung kailangang i-withdraw, yung tinatawag nating dumi, remains, toxins, naiipon, no? Naiipon yun internally sa kanila. Kasi nga, without knowing, nagbibigay tayo ng other regimens, same naman pala yung baseline niya doon sa ginagamit nating base item. So, nangyayari, pataas ng pataas yung component o yung content sa katawan nila ng item na yon. So, imbes na nagbabalance tayo, nawawala yung essence natin na para ito dito sa ganito, napupunta rito, napapatong dito. Kasi halimbawa, iniisip natin, ito ang purpose ko nito, para vitamina sa kanila, pang suporta. Pero ang di mo alam, pumapatong pala dito sa isa. Doon sa base item mo. So, nawala na yung tawag dito, yung essence ng idea natin na para dito to. Sa pagbibigay ng kompletong vitamina kailangan nila, no? Nangyayari, pumapatong doon sa base item mo. So, at the end of the day, humantong ngayon doon sa limit. Kasi, ang pag-inom natin yan, kahit tayo meron lang tayong allowable na ilang days, kung araw-araw, kung ilang days, at ihinto. Para it's time to recover the body, time to consume ng body natin, yung ginagamit natin. And then, plus, nagpa-flush out tayo. Nagde-drain out tayo. Ngayon, ano ba yung problema? Pag hindi natin na-look up yung gantong problema, ano ba yung tinatawag na side value o magiging problem outcome, no? Simpleng-simple. Because dun sa mga naipon na mga value and toxic waste, kung ano man tawag dyan, na naipon, ano ang unang magsasuffer sa body? The liver, no? So, pag ang liver natin ang nagka-problema, ang number one na nagiging problema, no? Hindi tayo nagkakaroon ng good digestive system. Kasi si liver ang nagpo-produce din ng tinatawag nating gastric acids na ibinibigay niya naman sa ating pancreas, then going to stomachs o kung saan man sa guts. Para yun yung from that acid, yun yung nagiging workers natin para sa dissolvement ng solid intake para i-convert into nutrients. So pag hirap siyang mag-produce nun. Pag hirap siyang mag-produce doon, ang nangyayari, nagkakaroon na ng whole guts, number one, no? So pag nagkaroon ng whole guts, ang kasunod na niyan, syempre, magda-dry out. Kasi ang init ng katawan yan. Iinit talaga yan, mga kasama. Kasi sumisingaw na mainit yan. No? So, kung mainit na yung kanilang body, inside temperatures nila, mabilis silang nagmo-moisture out. So, kapag nag-moisture out, ang kasunod na yan, mga kasama, pag massive loss weight. So, isang sign yan
Diyan mo makikita o diyan mo madaling malalaman na may problema ka na sa hypervitaminosis. Kasi yung biglang drop in single day, bigla kang nag-drop ng 30 to 40 up to minsan 50 grams pa ang dinadrop niyan ng weight nyo. Pag na-experience nyo yan. So, syempre, maaalarma ka, di ba? So, pag na-alarma ka na, syempre, samot-sari na yung iniisip mo, pwede pa ba to? Ano bang gagawin ko rito? Mahahabol pa ba to? Kaya pa bang ihabol to? Yan yung mga tanong no? Ngayon, kung yan yung tanong nyo sa sarili nyo, kung na-experience nyo yan, at meron pa kayo at least minimum of 8 days, no? Before the exams nila, kaya yan. Fasting mo lang ng 1 day. No? After fasting of 1 day, 7 days, alam niyo naman yung certain period ng programa na to Di syempre, nandiyan yung 3D mo sila. Dilus, no? Diklag, and warmal. No? After nun, totally clean out, diretso ka ulit sa boosting. Na-reverse cycle mo lang. Pero, kung yung ine-expect mo na 100%, mababawasan yun, syempre. Kasi hinabol na lang yun Yung expectation mong 100%, ibaba mo na to 70% yan. Pero, sasabihin nila, sir, magre-reduce ba ang power? Hindi naman. Pero yung agility, speed, apektado yan. Power, hindi. And then, syempre, yan yung pinakamabigat kontrolin. Yung on the day ng point nila, yung kanilang stress level. No? Yan yung diyan kayo masusubukan kapag naghabol kayo ng ganun. Kung paano nyo kukontrol yun. Isa sa pinakamahirap yun. Kaya minsan sa akin, kung marami naman, at merong namang reserve, maganda, take over ng reserve. Hanggat may oras pa. Kasi, ang mahirap, talagang experience ko yan, mahirap talaga. No? Napakahirap habulin. Kasi lalo na kung during the point day mo, talagang hindi mo na makontrol the sudden outcome nung ginawa mong formulations, ang hirap pigilan yan. Ang hirap kontrolin. No? So, gaya nga nasabi ko, mas masarap yung ikaw yung kumokontrol sa lahat ng bagay. Diba? Pero yung ikaw yung kukontrolin yan at ikaw yung mag-ahabol, napakahirap yan mga kasama. So, kaya ini-explain ko sa inyo tong problema na to. Yung hypervitaminosis. Kasi ito yung pundasyon mo Kaya ko to sinishare sa inyo mga kasama. Supposed to be, hindi ko na nga obligasyong i-share to sa inyo. But, since na sabi ko nga, adhikain natin tumulong, no? Kahit na dali, may i-encode ko lang. Ito na yung inaantay ko Agoy. Mali. sorry mga kasama. Ayan. Sige, yan. So, yun. Kaya ko to sinasabi sa inyo mga kasama. Kasi sabi ko nga, inilabas ko naman lahat na no? Inilabas ko na lahat. Bakit hindi ko pa ituturo yung pinakasusi? Ngayon, inilabas ko rin yung API. Yung topic ng API. Yung analyze, planning, plotting, execution. So, magiging walang silbi yun kung hindi nyo naman alam itong basis na to. Sa atin, simula sa primerang paghahanda natin, mga kasama, no? Primera hanggang sa pinale, yan yung isa na dapat nating alamin. Bakit napaka-importante nito? Ngayon, kung ang profession mo is handler, kung ang profession mo ay taga-kondisyon, dapat alam mo to.
Kasi syempre, lahat tayo, kagaya ko naman no? May mga kliyente tayo. So, syempre, pag nandun tayo sa kliyente natin, nangangamuhan ako. Kliyente ko yun Boss ko yan. So, syempre, kailangan alam natin yung sistema na gagawin natin. Kasi, isang pagkakamali rito, malaking epekto to sa araw ng exam natin. So, isang pagkakamali rito, yung pinagpaguran mo ng, so how many days? It's become a waste. So, ayaw naman natin maging wasteland yung area natin, no? Kung saan nakalagak yung ating mga pinipinaling handa. Kasi kung mali na yung ating program ng rehimento, it's total waste of everything. Ngayon, yung iba nakakasurvive. Kasi, syempre, without knowing yung problema na yun, natsatsamba na hindi nagkakaroon ng conflict. Because, yung tinatawag na, level ng problema na yan, hindi nag-outcome. Kasi, ito mga kasama, no, marami kami experience niyan. Kagaya nung mga kakilala, so, may inuuwi talaga, binibigay sa tao namin. O sa inyo na yan, uwi nyo na yan. Pang for the boys na yan. Ngayon, pag nabuksan na, tinitingnan ko. Sabi ko, itong isang to, konting-konti na lang kako to. Bibigay na. Bakit? Kasi isipin mo, sa liit nilang yan, no? Na sabihin natin 2 kilograms mahigit. Abay, ganito kalaki, malaki pa sa palad ko yung nakabalot na. So, doon makikita mo, pag ganyan malaki na talaga, no? Ibig sabihin, nagsasuffer na yung nagsasuffer na yung isang importanteng piyesa ng katawan nila. Nahihirapan na sila sa pag-supply, sa pag-absorb ng necessary works nila because abusive na yung nangyayari. No? Siguro nagigets niya naman, no? Pasensya na kayo, hindi ako makapagbanggit ng punto talaga na brand Siguro unawain nyo na lang. Basang nagiging problema is redundant, no? Ito yung nagiging problema ng tinatawag na triple branding, quadruple branding. Yan yung nagiging epekto. So, ibig sabihin nga, nakasunod ka nga sa programa. Ito yung iisang brand. Ang daming klaseng nakalagay doon. Pero iisa content. Iisa ang content nila. So, for the purpose of the sales, pinabili sa'yo lahat yan. O in-advise sa'yo yan kasi idol mo, yan ang gamitin mo. Yun ang nangyari sa'yo. No? Nawindang tuloy. So, na-experience yan na kanina nung isa nating masugid na followers na nag-message. Humingi ng tulong. Sir, patulong naman. Ano kaya nangyari sa alaga ko? So, hopefully, dalawa kasi sila. Yung isa naman na nasa aircon house, yung isa talaga nagka-problema na. So, sabi ko nga, in just one day, dalawa nag-message sa akin ng same problem. Pero magkaiba ng situation. Kasi yung isa, yun talaga is product users natin. And then, nag-keeping sila in aircon room. But wala daw siya dun sa area. So, tao lang nila. So, ang hinala ko naman dun, yun yung tinatawag nating ACU technique. Baka nag-moisture out yun. Pero yung isa, binigay sa akin yung list. No? List. Talagang binigay sa akin yung list of regiment niya. Sabi ko, patay. Yun na nasabi ko, patay. Sabi ko, ang lakas na nung ginagamit mong base. And then yung binibigay mo pang supporting na 4, pare-parehas din ng effect. No? Same effect. So, the outcome it is, yun ang nangyari sa kanya. Nagkaroon ng hypervitaminosis.
So, I'm suggesting, sabi ko sa kanya, labas mo na yan. Kasi 21, sabi ko, bukas na yun eh. Actually, bukas na yun. Sabi ko, kung may palit ka naman, palitan mo na. Kasi kako yan, ang advice ko sa kanya, kung itutuloy mo, pwede at pwede. But sabi ko, control. Diba? So, sa madalit sabi nga, yun yung epekto niyan. Excessive use of one kind of items to our beloved pets, yun na lang ang sasabihin natin. It's become harmful and poisonous. So, yan yung gusto kong ipaabot sa inyo. So, actually, kung i-explain ko talaga siya ng true value of science, no? True definition according to medicines, mas lalong kukulot ang noon, hindi nyo maintindihan. Kaya pinadali ko na lang para maintindihan ninyo. Sabi nga natin, kung bubusting ka ng isang bagay, alam mo yung limitasyon. Kaya may nagsasabi sa akin, Sir, unang-una mga kasama, dapat alam niyo yung dalawang klase ng suplemento, which is the chemical base and natural base. Kung doon ka sa natural base, no, mahaba ang palugit mo, sobrang haba ng palugit mo bago mo maranasan yan. Pero kung doon ka sa alternative o yung tinatawag na replacement kind of chemical base, may certain days ka lang dyan. Lumagpas ka dyan, kailangan mong mag-alalay. Kaya yung sobrang yung sa atin yung sobrang health conscious na sa atin, makita mo bago kumain yan, ang daming iinumin. To be honest, daming iinumin. Nandyan yung liver aid, nandyan yung vitamins, nandyan yung, anong tawag dito? Yung sa mata. Tapos meron tongkat ali pa, meron pa yung, basta 6 ng 6. O, ayun mga kasama. Sa awa ng Diyos, kakainom niya ng kainom nun, nanilaw. No? Personal friend natin yun. Nagsaper sa kanya yun din. Pero nakorek naman siya, no? Kaya lang, sabi nga natin, sa sobrang conscious, gumastos ng napakalaki, no? So, sabi nga natin, wag na nating antayin pa mga kasama dito sa industry natin. Search, analyze, yan ang pinaka-importante. Okay, ito pa, may isa pa akong sample, no? Kagabi lang to, kagabi. So, habang nagpapahinga kami sa area, may nag-message, Idol, sabi gano'n, sinunod ko naman yung programa mo. Bakit gano'n, Idol? Sabi niya, naghahanap ng pintuan ng alaga ko. Pinadala sa akin yung tawag dito, videos. Hindi ko tinatawanan to mga kasama. Ako yung tawa na to mga kasama, pangihinayang to Tinanong ko, Sir, ano ba ginawa mo? Sir, ginamitan ko ng 7 days mo. Sabi ko, Sir, oo nga. Pero kako, tingnan mo kako yung itsura ng alaga mo. Sabi ko ganon. Kasi sa itsura niya, sabi ko, batang-bata ang alaga mo, pero ang feathering niya, sabi ko, ba't ganun? Parang sunog na. Dry. Yun naman pala ang ginawa niya, mga kasama. Tapos ako tayo masisisi. Hinugot niya sa talian, na hindi dumaan sa preparation, no? Pinasok niya ngayon ng 7 days. Ngayon, ako pa nasisi. So, walang proper training, walang proper alaga, no? Walang proper na sistema. Basta pinasok niya ng 7 days. Ngayon, ako nasisi. Yan yung sinasabi ko, na hindi porket na bumili ka ng produkto natin, no?
nagbigay ako sa iyo ng programa, shortcut lahat yun. Actually, mga kasama, walang shortcut. Hindi na shortcut yun. Yun, programa ko yun para do sa proper usage ng regiment. Pero kung ibibira mo sila ng ganun lang, without any kinds of preparations, everything, o yung basta ba sumaba ka. Kumbaga, mataas ang kumpiyansa mo sa warriors mo. And then, ganun ang nangyari. Nasisip ako. Kaya sabi ko, sana na lang, hindi ko na lang sa pinadeliveran ka ako nung kailangan niya na serum sa kayang MD. Kasi umabot eh. Umabot sa araw ng day ng kanyang exam. Nasisip ako. Kasi pagka-receive niya, binira niya kaagad ng 7 days. Sinunod niya naman daw yun. Kaya lang, hindi ko alam kung anong rehimento ginamit niya. Kasi ang kinuha niya lang naman sa akin, yung serum sa kayong MD. Pero binigyan ko siya ng copy noon. Kasi sabi niya nga, gusto niyang aralin. O di binigyan ko, sinendan ko. Yan kako yung boosting technique. Ginawa niya without knowing na kung ano yung ginamit niya, no? So, at the end of the day, nasisay ko. Meron namang isang masugid nating followers din. Kasi may taga-provide sa kanya ng regiment niya. Kumbaga, may nagbibigay sa kanya ng mga gamit-gamit. Yun nga yung nangyari sa kanyang failure kahapon, kaninang umaga na nagbabiyahe kami. Na nag-failure na talaga yung alaga niya because of hypervitaminosis. And then yung isa naman, error lang yun sa keeping. Pero mabigat yun, nangyari na yun, mga kasama. Yung tinawag na nahatakan ng ACU. Isang technique yan na tinuro ko rin sa inyo. Diba sabi ko nga, every 30 minutes, obserbahan nyo. Delikado yung sudden dropping. Nasisimutan ng fluid yung kanilang body. So, sa ganung way, ang hirap i-recover no. Lalo't napakalapit na no araw nung kanilang event. Kasi bakit ka mo mahirap? Alam nyo ba yung mag-maintain ka ng proper moisture sa katawan? Napakabigat po niya kapag nawala ng isang biglaan. Ang hirap po, ibalik yan. Ang tagal mag-regain yan. Walang pinag-iwan po yan sa boksingero na naghabol ng timbang, na nag-sauna, yung nagpapawis. Kita nyo sa araw ng exam nila, ang lalambot, 'di ba? Ang lambot nila. So, yan yung naging lesson rin sa ating great fighters natin na si Mr. MP, 'di ba? Meron siyang isang time na didepensya siya noon. Parang exceeding yata siya ng 3 pounds, 3.5. Then yan nga nag-sauna siya. Ano nangyari sa kanya? 'Di ba tumiklop siya? Ayun, yung kung di ako nagkakamali, iyan yata yung kanyang event against 3K. No? So, yun mga kasama yung hirap. Mas mahirap yung naghahabol tayo. Kaya nga sabi ko nga, kung nakaset tayo dyan, nakatutok tayo dyan, tutukan natin. So, kaya nga, inuulit ko. Yung mga nangihingi sa, sir, pahingi naman ako ng programa nyo. Sir, pahingi naman ako ng programa na ganito. Aba, napakahirap po niyan ibigay sa inyo. Kasi sabi ko nga, ang programa ko, maaring sa akin, tawag dito, akma sa akin. Pero, hindi ko alam kung aakma sa inyo. 'Di ba? Yun yung paulit-ulit kong sinasabi. Kasi sabi ko nga, iba-iba tayo ng pangangailangan. Kaya nga sabi ko sa inyo, matuto tayong mag-analyze. Ano ba naman ba yung mag-recording tayo, mga kasama? Walang masama dyan. Walang masama dyan. Isa-isahin natin yung isa-isahin natin yung tawag dito, isa-isahin natin yung alaga natin. Bitbitin mo, himasin mo, check mo, gameness, maglag ka kung anong kulang.
Diba? Ngayon, kapag nailalag mo kung anong kulang, alam mo na kung ano yung pattern of exercises ang pwede mong ibigay sa kanila. Sigurado naman yan, malalaman mo yan. Alamang kulang sa lipad, ang ipapattern mo, running. Diba? Sigurado naman, hindi. O kaya man, nakita mo kulang sa kilos, alamang ibabad mo naman sa height eh. Siyempre, iaakma mo. Ikaw makakaalam eh, kung anong kulang. Diba? And then, pagdating nga sa regiments, gaya nga ng sinabi ko sa akin, 3 nga lang sa akin ang primary ko na naka-schedule. Kasi sinabi ko na sa previous videos ko kung ano yung mga conditions ko. So galing doon sa conditions kong yon na gusto kong ma-attain, maabot. Nilapatan ko siya ng proper regiment para doon. Sa aspeto na yon. Hindi yung napakadami mong ibibigay. O meron ako isang video, wag kayo maging tawag dito, parang tawag dito yung natitingala kayo. Sa pattern ko yan may isa tayong bagay na ikinorek na nagturo tayo ng commercial type conditioning pattern. Nasa YT ko yan. May programa ako ng before nandito pa ako sa endorsement. Yung binigay sa akin na yun, nilapatan ko rin accordingly dun. Siyempre, nakakita tayo ng mga redundant, pinalitan natin. Isipin mo gaano karami yun? Ibibigay mo sa alaga mo. Diba? Napakadaming item nun. So, kung ikaw ang may-ari nung kumpanya na yon, at lahat yon ikaw ang sumusupply, sa isang ulo lang na kagaya natin, aba, 1,000 na. Diba? Paano dun sa 1,000 natin na residente rito sa atin, sa nasyon natin, o sa industriya natin, sabihin na natin na may 1,000,000 na lang tayo. Sabihin na natin 300,000 dyan, users nila. O sa 300,000 users na yan, nationwide, i-multiply mo sa minimum 1/6. Sa isang birahan, gaano kalaking tubig na yung pumasok sa kanila. Di ba? Kasi ngayon nga yung marketing pero kung may alam ka, alam mo yung dapat mong gawin. Less cost, less mistake, accurate results. I'm not giving 100% for accurate. At least 90%. Diba? Na may good outcome. Kasi yung 10%, pagpalagay na natin dyan, yung mga error ng formulation, pagkakamali mo. Pero in due process, in due time, makokorek natin lahat yun. Diba? Makokorek natin lahat yun. So, pag nakorek natin lahat yun, makakasanayan na natin yung doon sa tinatawag na right path. So, ganun talaga sa industry natin. It comes with win, it comes with loss. So, accept lang natin na bravely, pag tayo ay dumadaan sa pagsubok na may mga losses tayo. That is part of the game. That is natural. Hindi lahat ng araw, Pasko, ika nga. Kasi kung mapipredict mo lahat ng wins, sana lahat tayo, wala nang naglalaro niyan. Kasi, syempre, alam na natin mapipredict Kung alam natin lahat tayo, prediction natin win, bakit pa tayo magbabanggaan? Diba? So, iba-iba tayo ng procedure, iba-iba tayo ng way, kaya nga, may tinatawag tayong analyzation. Kaya, huwag niyong i-practice yun na, idolo ko to, hingian ko ng program niya to. Ano ba yung ginagawa mong program? Ito program ko. Ito yung ayon sa akin Diba? O pwede ko naman bigay sa inyo wala namang problema Kaya lang, ito nga yung nakakatakot. Kagaya ng isa, na nag-purchase lang ng
regiments natin. Then, humingi ng pattern, binigyan natin, ginamitan ng 7 days. Oh, ang nangyari, pinulot mo dyan, pinasok mo dun, binira mo na 7 days, go na, larga na. Ay, sus me. Saan naabot ang piso mo? Diba? Parang commercial lang yan, saan naabot ang 20 mo? So, that is the reality. Kaya nga sabi ko, napakasarap ng guide na binigay ko eh. Binigay ko na ng buong buo. Tandaan nyo lang yung 4 acronyms. A, P, P, and E. Analyze, planning, plotting, execution. Hindi ka maliligaw, mga kasama. Hindi mo madadaanan yung mga problemang yan. Kaya itong problema na to, hindi ko to tinapik sa inyo before. Kasi nga binigyan ko na kayo ng shortcut method eh. Pero sa palagay ko, magandang point of way na rin to na na-discuss ko sa inyo to kasi may nangyari. So, ibig sabihin, kahit sino-shortcut ko yung mga sinasabi ko rito sa ating mga araw-araw na pagsasama natin, no? Hindi talaga natin masasabi na lahat tayo pare-parehas ng tinatawag na pag-unawa. Meron talaga medyo sabihin na nating mabagal yung catch up nila, no? Meron naman talagang mabilis ko match up. So subok na subok ko yan. Ngayon, yung mga nagpi-PM sa akin, masipag ho tayong sumagot. Pero pag hindi ho kita nire-replyan, it means recognize na kita na followers kita at lagi kitang nakikita na nanonood ng mga topic ko, live ko, active ka, nagko-comment ka, 'di ba? Nakikihalubilo ka sa lives natin. Ibig sabihin, dadaanan mo yung topic na yun. Kaya hindi na kita sinasagot. You need thing to do, hanapin mo yung videong ukol sa'yo. Just play. Refresh mo. Rewind mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nanonood tayo, may good input ka, ilagay mo na ho dun sa notes mo. Kaya ako mga kasama, sabihin na natin na matagal na rin tayo sa industry. Pero lagi ho akong may dalang logbook. Kasi everyday in my journey, no? Alam niyo naman lagi ako nasa labas. Meron akong new learnings. Yan. May mga new friends, new learnings. Ini-input ho natin lahat yan. Yan, naka-input. Yan. Kung ano yung mga importante. Ini-input natin yan. Yan. May mga notes rin tayo. Yan. No? Naka-notes. Kasi yan, binabalikan ko ho yan. After the end of the day, binabalikan ko po yan. Nire-review ko. Sa totoo lang mga kasama, nandito rin pati yung mga remembrance ko. Isipin nyo kung paano ako nagtatago ng mga file. Pero okay lang yun. Di naman natin habol na yun. Sa atin, makapag-sharing lang tayo. This is part of remembrance na lang. So, nandiyan yan. Akala nyo nagbibiro ako mga kasama na yung mga nandito sa akin is memorabilia to sa mga notes ng sa atin, sa mga alaga natin. Ayan no, mga program yan. No? So, ito yung mga pinagdaanan ko na mga inaral ko rin. Nag-analyze din tayo. No? So, nandito lahat yan. Yan. So, huwag kayong kung nasa profession tayo neto, at talagang dedicated kayo mga kasama, yung simple notes, no? Yung gagawin nating simple notes, malaking bagay yan. Hindi tayo pabalik-balik, no? So uulitin ko mga kasama, what is the benefits of fasting? Kaya ito pinagdudukdukan ko to sa inyo eh. Yung ewan ko ba bakit yung iba takot na takot mag-fastings, no? Sabi ko nga, kahit sa atin may malaking benepisyo ang fasting. Kaya ako, sa totoo lang mga kasama, every Sunday, no rice meal ako eh. Talagang, bumibili lang ako ng bread and waters.
Sunday. I'm just taking bread and water. Pero sabi ko nga sa inyo mga kasama, kahit ganun yung ginagawa ko na dietary ko, hindi naman nagbabago yung weight ko. Hindi naman nagbabago yung body mass ko. Same pa rin. Lumalapad lang. Itong nagbabago, nauubos ang buhok ko sa noo. So, hindi. Tinatanggal ko lang yung stress at medyo pagod rin talaga tayo ngayon. Kaya kahapon, di tayo nakapag-live. Nakita nyo, wala tayong live kahapon. Kasi nga, layo ng biyahe natin. And then, yun nga, ginawa ko rin tong videos na to right now. Kasi, it's something na kapupulutan ng magandang knowledge to.